Ikwinento siguro ng anak ko ang mga pangyayari. Habang kasama niya ang kanyang ama kanina, bago ako dumating. Iyon ang naaalala ko na sinabi niya kanina bago siya nagpaalam rito. I tried to steal their attentions by simply clearing my throat. Hindi naman ako nabigo at sabay pa silang napalingon sa akin. Ngumiti ang mga anak ko nang makita akong nakatayo habang ang katawan ko ay nakatago sa likuran ng pinto. "Mommy!" Matt yelled. Pinilit kong iwaksi ang mga isiping gumugulo sa isip ko at ngumiti sa mga anak ko. Naglakad ako papalapit sa kanila at umupo sa kama. "What are you talking about, babies?" I asked and at the same time showed my princess some hand movements. "We're talking about Daddy, Mommy. I told Feli that I already found him. And the princess is so excited to meet Daddy tomorrow." Nawala ang ngiti sa mga labi ko sa sinabi ng anak ko. "Tomorrow? But you're going to school." Don't tell me na kumbinsi ng lalaking yun ng mga anak kong umabsent para lang kasama siya. Umiling ang anak ko. "No, Mommy. Tomorrow is June 12 and the teacher said tomorrow is a holiday. We have no class," explained Matt. Napaawang naman ang mga labi ko sa sinabi nito. I almost forgot. That's good to hear, baby. We can spend more time." "I can't wait, Mommy. Daddy also told me that we are going to stroll somewhere and play in the world of fun again." Masiglang saad ng anak ko. Pakiramdam ko ay tumakas ang lahat ng lakas sa katawan ko. At tila ba'y maya-maya ay babagsak na ako sa sobrang panghihina. But, baby, hindi ba Mommy's day off is our bonding time?" I tried to convince my baby but it looks like he didn't really get my point. "Yes, Mom. But because we want it to be complete tomorrow, my teacher told us that family should always be together, so I want Daddy to come with us." Masayang paliwanag ng anak kong si Matt. Bumigat ang paghinga ko. "No, baby. He isn't part of this family. And he will never be." Bumaba ang tingin ko sa kanilang kamay, na ngayon hawak-hawak ang litrato na bigay ko sa kanila noong kaarawan nila. Gusto kong bawiin ang bagay na yun sa kanila at hayaan silang makalimot dito. Buong akala ko ay makakabuti sa mga anak kong pagbibigay ko ng litrato ng kanilang ama. Pero hindi pala. At talagang naabot pa sa puntong hahangarin nilang isang kumpletong pamilya na kailanman ay hindi namin maibibigay sa kanya. Hindi ako makapagsalita. I cannot blame my children. Maghahangad naman talaga ng isang kumpleto at masayang pamilya ang katulad nila. Pero siguro naman paglaki nila ay makakalimutan na nila ang mga ito. Napabuntong hininga ko at pilit na ngumiti rito. Sige na. Akin na muna yung mga yan. You two already ate kaya matulog na kayo at nang maaga kayong magising bukas. Saad ko na lang at sabay na inihiga ang mga anak ko sa kama. Habang nasa kotse kami kasi kanina, biglang nagising si Matt nang mapansin niyang paper bag na may tatak na Jollibee. Pinaubos ko na lang sa kanya para naman makapaghapunan na siya. Pero habang abala ko sa pag-ayos ng kumot nila, ay bigla kong hinawakan ng anak kong si Feli sa aking pulsuhan, dahilan upang mapatigil ako. Ngumiti ito sa akin bago nagsimulang ikilos ang kanyang mga kamay. "Mommy, does Daddy loves us?" Isang tanong lamang yun ngunit pakiramdam ko'y katumbas na yun ng 1,000,000 kutsilyo na paulit-ulit na tumutusok sa aking puso. "Hindi anak, demonyo ang ama nyo. May demonyo bang nagmamahal ng anghel na kagaya nyo? No, he chose his money more than us. Nakaya nga niya magdala ng babae sa sariling pamamahay namin at kwarto namin. Isa ba yung gawain ng mabuting asawa? Kung hindi man niya kayang respetuhin ako bilang babae at asawa, hindi ko siya bibigyan ng karapatan sa mga anak ko. An asshole like him should suffer." "He is kind to you, baby." I chose the safest answer. Hindi na ito nagtanong pa ulit, kaya inilapit ko ng mukha ko at dinampian ng masuyong halik ang kanilang mga noo. "Good night, babies." Yun lang ang huling sinabi ko bago ako tuluyan lumabas ng kwarto. Nang makalabas ako ng kwarto ay sakto namang kararating lang ni na tatay at ng mga kapatid ko. They greeted me. Tahimik lamang kaming kumain doon sa lamesa na para bang walang may gustong magsalita. Natapos na lang kami at wala pa rin ni isang nagsalita sa amin, lalo na si nanay. Pagkatapos namin kumain ay nagsipasok na kami sa aming mga kwarto.
Kaya ako'y sinamahan ng mga anak ko tahimik na humiga sa kanilang gilid. Pinagitnaan namin ni Matt yung prinsesa namin. Tiningnan ko sila. They're both sleeping soundly. My angels have already arrived in their dreamland. Dahil na rin sa pagod ko sa trabaho at biyahe, hinila na rin ako ng antok. Namigat na ang aking mga talukap hanggang sa tuluyan na ako nakatulog habang yakap-yakap ang aking mga anak. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong maliit na kamay ng anak ko habang niyuyugyug ako. I can also hear my baby's soft moans. Inaantok man ay nagawa ko pa ring imulat ang aking mga mata. Doon ko napagtanto na tirik na pala ang araw. Kaya naman napangiwi ako sa sinag ng araw na nanggagaling sa bintana ng kwarto namin. Napabaling ako sa anak ko nang maramdaman ko ulit ang mahina nitong pagyugyug sa braso ko. I smiled at her and greeted her using some hand gestures. "Mommy, let's go outside," my baby replied. Naningkit ang mga mata ko sa laki ng ngisi ni Felicity. Saglit kong tiningnan ang katabi nito upang hanapin ang kapatid niya. Ngunit wala na ito roon. Nginitian ko ang anak ko at kinarga pababa ng kama. Ayaw naman itong karga-karga ko siya paglabas ng kwarto namin. Kaya ibinaba ko na lamang ito at hinawakan ng kanyang kamay upang sabay kaming lumabas. Humikap pa ako habang naglalakad papalapit sa pinto ng kwarto. Mukhang nagkakasiyahan sila sa sala. I can hear Matthew's voice from here and he sounds so happy talking. Boses niya lang naman na naririnig ko dahil minsan lang nagsasalita si nanay. Baka nagkikwento na naman siya sa mga masasayang pangyayari sa kanilang paaralan. Lumabas na kami ng anak ko at nakangiting isinarang pinto ng kwarto. Itong kwarto kasi namin ay katabi lang ng sala. Kaya rinig na rinig namin ang mga ingay na nanggagaling sa sala. "Mommy!" Narinig ko ang boses ng anak ko kaya itinaas ko ang paningin ko galing sa sahig. But suddenly, my smile slowly vanished as soon as my gaze landed on my son. Abot tengang ngiti sa mga labi nito habang nakakandong sa isang lalaking nakasuot ng asul na polo shirt. Wala sa sariling humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ng anak ko nang maramdaman ko ang pagkabog ng puso ko. Bumibigat ang paghinga ko nang sa wakas ay makilala kong taong yon. He was smiling and just like me, naglaho rin yun na makita niya kami ng anak kong lumabas ng kwarto. Why is he here? "Mommy! Princess!" Nagbalik lamang ako sa realidad nang nararamdaman ko ang kamay ni Pelly sa aking hita. Nagtago ito sa aking likuran. Bumaba si Matthew galing sa pagkakandong at tumakbo papalapit sa amin. Hindi ko maigalaw ang sarili ko at parang tuod lang akong nakatayo roon. Bumaba ang tingin nito sa anak kong babae na ngayon ay nakatago sa likuran ko. Gusto kong dukutin ang mga mata niya dahil sa lalim ng titig niya sa anak ko. "Princess, Daddy is here. He wants to see you." My son does the hand movements. Umiling lamang ang anak ko at mas lalo lamang sumiksik sa aking hita. Napabuntong hininga ko. She's not scared. She is shy. Mahiyain ang anak ko lalo na kung bago niya lang itong nakita sa personal. Aalis muna ako at maghahanda ko ng almusal. Napatingin ako kay nanay nang tumayo ito galing sa supang katabi ng inuupuan ng lalaking yon. "Sige ho, Nay." Sagot nito na nagpakulo ng dugo ko. How dare him call my mother nanay? Bullshit. Doon ko na namalayang sumama na palang anak kong babae sa kanyang kuya patungo sa sopa, kung saan nakaupo ang kanilang ama. Kitang-kita ko kung paano nanlaki ang kanyang mga mata, habang nakatitig sa anak kong papalapit sa kanya. Palipat-lipat ang kanyang mga naguguluhang mga mata sa dalawang anak ko. "Daddy, she is Felicity, my twin sister." Nandidiri ako sa mga pinakita niya ngayon sa harap ng mga anak ko. Tila ba'y wala itong dumi sa pagkatao kung makatingin sa mga anak ko. Para bang ako pang may kasalanan at hindi niya ito nakita sa matagal na panahon. "Baby," his voice became hoarse. And with that, my daughter hurriedly went to him and hugged him tightly. Yumuko ito upang pantayan ng anak ko at ginantihan ito ng yakap. I can't stop him. I cannot just go there and shout at him with my children in front of us. I clenched my fist. Why is the world so unfair? Hindi itong ginusto kong mangyari. He wants to be with them? Then he should at least experience all the pain he'd caused to me. Napaluha na lamang ako na maalala kong mga sinabi sa akin ni nanay kagabi. My children deserves to have a father. But their father doesn't deserve them. Babies, Matt, tawag kayo ni lola niyo sa kusina.
Bring Feli with you, I announced. Tumango naman ang anak ko. Okay po, Mommy. My son replied and followed my request. Sinundan ko ito ng tingin. Maya-maya nang tuluyan ang makapasok sa kusina ang mga anak ko. Tiningnan ko ang lalaki sa harapan ko, na ngayon nakatayo na pala't nakatingin sa akin. Kuwento sa akin ni nanay, ikaw daw ang nagpagawa nitong bahay na to para sa kanila. Pakiramdam ko'y nanayo ang mga balahibo ko sa katawan ng magsalita ito. Ikwinento pala ni nanay sa kanya. Ganun na ba kalaki ang tiwala niya sa lalaking to? Ano, balik na naman sila sa dati, ganun? Ang bilis. Anong ginagawa mo rito? Malamig kong wika rito. Tiningnan ko ito sa kanyang mga mata. Yes, I can now look at him in his eyes confidently. Wala nang epekto sa akin ang presensya nito ngayon. He's nothing to me. Andito siya para singilin ako sa mga tulong niya sa akin noon. Then I'll hand him my cash right now. My son wants me to join you. I also come to see my daughter. He posed. Really? That's easy. Magsasalita na sana ako upang singhalan ito. Ngunit naunahan niya ako magsalita. Saka gusto ko ring humingi ng tawad sa mga maling nasabi ko sa iyo kahapon. Hindi makapaniwalang umiling ako rito. Itinaas ang kanang kilay ko at naiiritang tiningnan ito. Nagpakawala ako ng peking tawa nang makita ko ang mukha nito. Teka, saan ba siya humiram ng balat sa mukha at parang mas kumapal na naman ito kaysa sa dati? Ang kapal naman ng pagmumukha mong pumunta at magpakita sa amin pagkatapos ng mga ginawa mo. Umiiling kong wika rito. Ang sarap niyang sigawan at suntukin ng paulit-ulit. Pasalamat siya at nandito ang mga anak ko. Ayaw kong makimasama sa mga mata ng mga anak ko. Pakiramdam ko isasabog na ako sa sobrang galit. Nakita ko tong nag-iwas ng paningin sa akin. Nagpakawala to ng malalim na hininga habang inaayos ang kanyang pagtayo. Kasi gusto kong makita ang mga anak ko. 5 years had passed kaya gusto kong bumawi sa kanila. He answered, Yun lang? I'm expecting him to ask for forgiveness. Humingi ng tawad sa mga nagawa niya sa amin. Sa akin. Lalong-lalo na sa mga anak ko. Heck, he didn't just hurt me because of his money. Pinahiya rin niya ako at ang pamilya ko sa kung anong meron kami. Hindi man lang ba siya hihingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan? Bago man lang niya sabihin gusto niyang makita ang mga anak niya? Bakit parang wala lang sa kanya lahat? Hindi ka man lang nahiya. Inirapan ko ito nang hindi ko na makayanan ang ipinapakita nito. Kaya kong baliwalain ang kahihiyan basta makita kong mga anak ko. Sagot naman nito. Madiin kong ipinagdikit ang mga ngipin ko at mabilis na binuksan ng telebisyon. Sinadya kong lakasan ng volume nang sa gayon ay hindi marinig nila nanay at ng anak kong usapan namin sa kusina. Maya-maya pa'y ibinalik kong mga mata ko sa kanya. Sinamaan ko ito ng tingin. Hindi ba may usapan tayo? Hindi ka pwedeng makikipagkita sa anak ko hanggat hindi mo nasasaulo lahat ng nasa librong binigay ko sa'yo. I exclaimed. At last I can freely shout. Thanks to the TV. Hinamon ko to ng titigan. Inaasahan ko ang pagkunot ng noo at pagkainis nito. Ngunit laking gulat ko na lang nang makita kong pananatili ng malambot na ekspresyon ng mukha nito. Actually, I'm already starting to memorize all the hand gestures last night. Pero hindi pa lahat. Basic lang ang kaya kong gawin. Like greetings, he explained nervously. Scratch that. Anong klaseng katatawanan bang sinabi ko? Of course he is Lucas. Hindi siya marunong mahiya at mas lalong wala sa ugali niyang kabahan at nerbiyos. Ano bang hindi mo maintindihan sa mga salitang sinabi ko? Sauluhin mo lahat ng nandun sa librong yun bago mo makita ang anak ko. I yelled. Pero I memorized the basic. Tinalikuran ko agad ito dahilan upang matigil siya sa pagsasalita. Am I being rude? Well, serves him. Gusto mong kausapin ng anak ko, hindi ba? Makakatulong bang lecheng basic na yan para magkaintindihan kayo? I don't know he could be this stupid. Ang sakit niya sa ulo. O baka naman hindi pa talaga niya nagawang buksan at basahin ang librong yun. Kaya heto't ginagamit pa niyang salitang basic ha? Mommy! Ilang saglit pa'y narinig ko ang boses ng anak kong si Matt. Patakbo silang nagtungo sa sala kaya nagmamadali akong umayos ng aking pagtayo. Nang sa gayon ay hindi nila mapansin ang pagbabangayan namin ng lalaking ito.
Nakita kong mga anak kong masiglang tumatakbo papalapit sa akin. They were both smiling from ear to ear. Tumabi silang pareho sa akin at hinawakan ang magkabilang hita ko. Oh baby, anong kinain niyo at ang dungis niyo? Natatawang tanong ko sa kanila habang pinupunasan ang gilid ng kanilang mga labi. Lola, let us eat the chocolate that Ate Rafi brought yesterday. It's so yummy, Mommy. Matt replied. Ngumiti naman ang babaeng anak ko habang tumatango-tango na para bang naiintindihan niya mga pinagsasabi ng kanyang kapatid. Pinaningkitan ko silang pareho ng mga mata. It's early in the morning mga anak, masisira ang mga teeth nyo. Magkaka-black hole yan. Saad ko habang abala ang kamay ko sa pagsasali ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko upang maintindihan yun ng anak kong si Feli. Umupo ako sa sofa kaharap ng mga anak ko. Mom, don't worry, we already finished brushing our teeth. Lola didn't let us leave the kusina unless we brush our teeth, my son answered. Ngumiti na lamang ako sa kanila at sabay na ginulong kanilang mga buhok. Very good babies, I commented. Kalaunay sabay na lumipat ang mga mata nila sa lalaking nasa gilid namin. Daddy! Matthew shouted and they both ran towards him. Munti ko nang makalimutang andito pala ang lalaking ito. Kung hindi lang sana siya pinansin ng mga anak ko. Di sana kanina pa siya nilalangaw dyan. You really made us happy, Daddy. Also, Feli, we even woke up early to wait for you. My son happily said. The heck, kaya palang aga nagising ng mga anak ko dahil may usapan sila? Really, baby? Hindi makapaniwala na wika nito. Such a great actor. Ang dali-dali lang naman para sa kanyang palapitin ang loob ng mga anak ko. Oh well, kung sana lang hindi ko ginawa ang mga katangahan ko noong pagbigay ng kanyang litrato sa mga anak ko. Di sana tahimik kaming namumuhay ngayon. Knowing my kids, hindi sila basta lumalapit sa mga taong hindi nila kakilala. Nanatili ang mga mata ko sa mga anak ko ngayon ay nakatingala na sa kanilang ama. Nakita kong hinihila ni Peli ang laylayan ng damit nito. Kalaunay nagsimulang gumalaw ang maliliit na kamay ng anak ko. Hindi ko nga makita dahil pareho silang nakatalikod sa akin. Saglit kong tiningnan ang reaksyon ng lalaking yun. At katulad nga ng inaasahan ko, nakangangalang ito tumatango-tango. Pero halata namang hindi niya naiintindihan ng nais na ipahiwatig ng anak ko. Daddy, Princess said that she is so excited to go out with you. My son helped him to understand. He just smiled in embarrassment and kneeled down to my children's level. Using both his arms, he caressed my children's cheeks. Hindi ko na nakayanan ng mga nakita ko at naglipat na ng paningin. Inis akong tumingin sa telebisyon. With you? Did my daughter mean she's excited to spend this day with her father? How about me? Akala ko ba mommy and twins day namin ngayon? Thank you, baby. I heard him sigh as if he was trying to compose himself. Can you please tell her that I'm excited too? He added. They were talking there for about 10 minutes. Nakakainis lang at hindi ko magawang tumayo rito at umalis na lang para hindi ko marinig ang boses ng lalaking yun. Pero kasi natatakot ako na baka pag ginawa ko yun, hindi ko alam kung anong mga sasabihin niya sa mga anak ko. Baka siraan niya ako sa mga anak ko. Kaya kahit labag sa loob ko ay mas pinili ko pa rin tiisin ang sakit sa tenga ko dahil sa boses ng lalaking yun upang babantayan ko ang mga anak ko. I will let him talk and spend time with my kids. Pero ngayong araw lang. Pagkatapos nito sisiguraduhin kong hindi na niya pwedeng makita ang mga anak ko. Mami! Mami! Bumalik lamang ako sa realidad nang marinig ko ang mga anak kong patakbong lumapit sa akin. Habang panay ang sigaw nila ng pangalan ko. Yes, baby? Malambing kong saad dito. Pumwesto sila sa magkabilang hita ko. Are we going to World of Fun again? But this time Daddy is with us? My son excitedly said. Wala sa sariling na ilunok ko ang sariling laway ko sa sinabi ng anak ko. Akala ko ba mommy and twins day namin ngayon? Ayaw ng anak kong may iba kaming kasama maliban na lang sa mga kapamilya namin. But why all of a sudden? Nang makaisip ako ng ideya ay kaagad akong umakto na tila ba'y hindi maganda ang pakiramdam ko. Babies, Mommy's not feeling well. Can we just stay here and do it some other time? Kunwari ay nangihinang saad ko habang sumusunod ang mga kamay ko sa bawat sinasabi ko. Nanatili pa rin ang pagngiti ni Felicity habang si Matthew naman ay nanlumo sa sinabi ko. I'm sorry, Mommy. You should take your medicine, Matt said with his eyes downcast. Itinaas baba kong hinlalaki ko sa kanyang pisngi. Thank you, baby. Iinom din ako. But you know, you and Princess are Mommy's best of the best medicine, right?
Ramdam na ramdam kong isang pares ng matang nakamasid sa amin. He must be mad at me for canceling his plans but who cares? Ako pa nga ang dapat na magalit kasi binawi niya ang oras na sana ay para lang sa amin ng mga anak ko. Tumango naman silang pareho at ngumiti sa akin. Pagkatapos ay hinila nila ang aking mga kamay na kanina'y nakahawak sa kanila. Napayuko naman ako at nagpatianod na lang sa kanila. They planted a kiss on my forehead. I smiled after. Thank you, babies.